Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako po ang inyong maliit na lingkod, Jeramil Amlon from Grace Oriented Life Development Church. Ang topic po natin ngayon ay itong the message of reconciliation. So, magandang topic po ito kasi dito po naihayag bakit tayo naligtas at saan tayo niligtas at sa anong paraan tayo maligtas. So once again po, si Jeramil Amlon po ito. Ako po ay mag-share sa inyo sa Word of God about reconciliation. So sa mga kaibigan po natin dyan, sa mga nanonood at sa mga bashers po natin, sana po ay mapakinggan nyo po ito kasi napaka-importanting aral po ito para sa kaligtasan. So dito po natin malalaman para makita po ninyo yung tinawag nila na tao lang, no? Na sinabi ng iba dito na tao lang. So at hindi Diyos. Ito yung paraan para tayo maligtas. Siya yung instrument for reconciliation. Siya yung walang kasalanan na nagbayad ng ating mga kasalanan. So, alam ko po, marami po dyan ang mga galit sa atin at saka marami din po ang mga ayaw sa turo na talaga ng Diyos. No? So, ayaw nila ng turo na ganito. Kasi kapag sinabi kasi natin na may magliligtas at may tagapagligtas, at makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At kung maintindihan nila na ang kaligtasan ay biyaya, maapektuhan kasi yung kumbaga manipulation nila doon sa church ba. So dito kasi
sa aral na ito, maintindihan natin kasi na yung Kristo, yung anak ng Diyos, na pumunta dito sa langit, namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, once again, yung topic natin is message of reconciliation. So, ang text nating babasahin ngayon is from 2 Corinthians chapter 5 verse 15 to 21. Ito po yun, dito po nakasintro yung message na aking isi-share sa inyo ngayon. So, napaka-importanting bagay po na malaman natin ang reconciliation kasi part kasi yan sa study of pag sinabi nating soteriology, soteriology, that is the doctrine of salvation. So, kasi sa doctrine of salvation kasi dapat nating mapag-aralan yung tinatawag natin na justification, redemption, at saka reconciliation. At ang topic natin ngayon is about reconciliation. So, pag sinabi kasi nating reconciliation, so sa Tagalog pa, ang tawag dyan is, titingnan natin yung translation nito sa Tagalog. Ano? Pag sinabi kasing pagbabalik loob, pagre-reconcile, yung dating magkaaway, ngayon hindi na. So, parang ganito yung nangyayari ba? Nung dati, magkaaway kayo, ngayon hindi na. So, parang binalik uli yung relasyon na nawala. So, for example, yung mga mag-boyfriend or mag-asawa, nagkaaway sila or kaya nagkagalit sila. Nung may reconciliation na, doon papasok yung pagpapatawad, pagkaintindihan, para maibalik uli yung relasyon. Ganun po yun. So, magandang gabi uli kapatid, kasi itong message of reconciliation, napaka-importanting aral po ito. Kasi, alam naman natin, na ang tao kasi, ganito yan. By one man, ayon sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, ibig sabihin po mga kapatid, nang dahil sa kasalanan, na impute sa mga tao yung kasalanan na gawa ni Adam, kaya nga sabi sa Romans 5 verse 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. So ibig sabihin, yung pagkahulog ng tao doon sa kasalanan, ang nangyari tuloy, it enter into the world. So ibig sabihin, kasali ang lahat ng mga tao, naging makasalanan na. So ibig sabihin, yung kasalanan ay na-impute doon sa mga tao. So kumbaga, dahil kay Adam, the next generation ay may kasalanan, kumbaga ando na-impute na yung kasalanan. So, ibig sabihin kasi, kapag sinabi nating reconciliation, dapat kasi maibalik yung hiwalay. Na hiwalay, dapat magkarugtong ulit yan. So, yun po ang reconciliation. So, ibig sabihin yan, dahil sa kasalanan na nagawa ni Adam, yung si Adan, dahil po doon, naputol po yung relasyon ng Diyos. So kaya nga sinabi dito sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay. So napaka-importante pong malaman po yan mga kaibigan, kasi yung reconciliation kasi, diyan natin maiintindihan kung ano yung tao dati na wala siyang kaligtasan. Excuse me po. Kung ano yung tao na hiwalay ang estado niya sa buhay noon. Kumbaga hiwalay siya doon sa Diyos. Ang dahilan po niyan, dahil po doon sa pagkakasala ni Adan. Okay? Nakuha po. Kung titingnan niyo po, yung the next mga pangyayari sa Bible, nung ibinigay kay Moses yung kautusan, yung law, so alam naman natin, ang purpose kasi ng law is the knowledge of sin. Upang malaman nila na sila'y makasalanan. Hindi para maligtas sila doon. Kaya nga,
Palagi ko yung inuulit sa mga kausap natin, na mga kaibigan nating isda eh. Yung law cannot save. Bakit? Hindi ka maliligtas dyan sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi ang purpose talaga niyan ay malaman mo na ikaw ay makasalanan. Ibig sabihin, pag malaman mo na ikaw ay makasalanan, lumapit ka kay Kristo dahil siya lang yung kailangan mo upang ikaw ay maligtas. So ibig sabihin, naghahatid pa rin sa atin yan doon sa Diyos na siya lamang ang paraan upang tayo maligtas. In short, ang ibig sabihin yan, all the glory belongs to Him, hindi sa atin. Kasi kung maliligtas tayo dahil sa ating gawa, sa ating ginawa, ibig sabihin nun, yung glory hindi nasa Diyos. Ando na sa atin. So, taliwas po yan sa tinuturo doon sa Romans chapter 4, verse 2. So mga kaibigan, ito po. By one man, that is refers to Adam, through his disobedience in the garden, Genesis chapter 3, sin entered the human history. So ibig sabihin yan, sin entered into the world. So sin was not part of God's original creation. Hindi po. But Adam's rebellion opened the door for sin to corrupt human nature. Diba? Ganun yun. Kaya ang resulta, physical death and spiritual death, yun ang result ng sin. Malinaw po ba? Okay. Babalik tayo dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Okay, pinapakita ko kasi dito, nung na-impute yung kasalanan dahil sa pagkahulog doon sa kasalanan ni Adan, so kung makikita natin dito na hiwalay tayo sa Diyos. Ngayon, alam naman natin that God is love. So ibig sabihin nun, ang Diyos ay love. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Pero ang problema, ang Diyos ay just. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay hustisya. Ngayon, ibig bang sabihin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, lahat ba ng tao ay maligtas? Kasi mahal niya eh. Di ba? Pero ito yung problema. Kasi mismo ang Diyos is hustisya po siya. Kaya ang mangyayari, kailangang masatisfy yung justice para ka mapunta sa langit. So yung reconciliation, hindi pwedeng ma-reconcile ang tao at ang Diyos. Kapag sasabihin ko, Lord, patawarin mo na ako. Sasabihin ng Diyos yan, may kasalanan ka eh. May kasalanan na na-impute. So anong bayad yan? Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Babayaran ko. Ang sabi nga ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang problema. Ngayon, but still, the love of God prevails. Bakit? Nung nakita ng Diyos na ang tao, siyempre hiwalay tayo eh dahil sa kasalanan. Alam nyo po, alam naman natin, ang Diyos ay ang ating judge. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos din ang hustisya. Walang ibang paraan talaga upang maligtas ang tao. Para masatisfy yung justice, ang paraan lang talaga is mabayaran yung kasalanan natin. Ngayon ang question, sino ang magbabayad? I think, sa tingin niya, sino ang magbabayad? Ako ba? Si Bro Russia ba? Sino bang mga kaibigan natin dito? Sino bang magbabayad? Walang makapagbabayad. Bakit? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang tanging makabayad lang sa ating kasalanan ay si Jesus Christ. Bakit? Siya lang yung walang kasalanan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito yung problema ng tao.
Si Adan nagkasala. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya ang tawag sa atin noon is patay dahil sa kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Patay. Ibig sabihin yun, ang meaning kasi ng death, the meaning of death is separation. When the soul and spirit separated into the body, kaya nga kapag patay yung tao, walang nararamdaman. Bakit? Separate yung body and soul niya. Kaya ang tawag doon, separation. That is the meaning of death. Kaya nung nagkasala si Adan, yung relasyon natin sa Diyos, hiwalay. We are separated from God spiritually. At ang result pa nun, we will die physically. Isa din yun sa resulta ng kasalanan. But the good news is this. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng solusyon para sa atin. Tayo yung nagkasala. Ang Diyos rin mismo ang nagbigay ng solusyon. Alam niyo kung bakit? Wala tayong solusyon eh. Kaya yung gospel, mayroon tayong gospel ngayon kasi ang meaning ng gospel is good news. Ano pong ibig sabihin ng good news? Ibanghilyo. Pag sinabi kasi natin good news, for example, sinabi ko sa kaibigan ko, may problema ako eh. Ito, masama yung pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko. Ito talaga, ilang araw na to, may problema. Tapos, yung kaibigan mo, sinabi niya, ganun ba? Ganun talaga. Kapag may problema, masakit talaga yung ulo. Can you call it gospel? He's just sympathizing to you. Pag sinabi kasi natin gospel, the meaning of gospel is, he is giving a solution to the problem. Kapag hindi yan solusyon doon sa problema, hindi yan matawag na gospel. So ano ang gospel doon? Ito yung gamot, sigurado yan. Ito yung gamot sa sakit ng ulo. Kapag iinom mo ito, 5 minutes, mawala yung sakit sa ulo mo. Sagot ba yun sa problema? Yes, sagot sa problema sa sakit ng ulo mo. Kasi may gamot. At the same thing, doon sa problema ng tao na hindi siya maligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa, hindi siya maligtas dahil makasalanan siya, kailangan niyang pagbayaran yung kasalanan. Ang solusyon doon is ang gospel. Bakit? Ang gospel kasi that Jesus Christ died, buried, and rose again in the 3rd days. So mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. The message of reconciliation, napaka-importanting maintindihan patungkol sa kaligtasan. Bakit? Dahil doon sa kasalanan, nahiwalay tayo. At dahil doon sa kasalanan, hindi pwede bayaran ng tao eh. Sino bang magbayad sa atin? Ako? Makasalanan din ako. Tayo ba magbayad sa kasalanan ko? Hindi pwede. Ang pwede lang magbayad sa kasalanan ko ay ang Diyos mismo sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Bakit? Siya lang yung walang kasalanan. Ituloy natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 16 muna. Wherefore, henceforth, know we no man after the flesh, yet do we have known Christ after the flesh, yet know henceforth, know we him no more. 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ang ibig po sabihin mga kaibigan, ganito po yan. Pag sinabing all things become new, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Ang ibig po sabihin yan, we have the new identity in Christ. Ibig sabihin, kapag reconciled tayo sa Diyos, if we are reconciled to Him, kapag natanggap natin yung kaligtasan sa pamamagitan kay Kristo, kasi siya yung offer for our reconciliation. Kaya nga ang message ko ngayon is about message of reconciliation. Kasi may tagapamamagitan na tayo
may nagbayad na ng kasalanan, andito na si Jesus Christ, we are now reconciled. Kasi yung blood ni Jesus Christ is for our reconciliation, mga kapatid. So therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So ibig sabihin, mga kapatid, there's no more condemnation those who are in Christ. All things are passed away. All things. Ano tayo noon? Dati, we are enemies in Christ. Kaaway tayo. Anak tayo ng demonyo. We are just an alien. Ano ba ang tawag doon sa mga hindi ligtas? Mga patay sa kasalanan. Those all things are passed away. Behold, all things are become new. So, ano ako ngayon? Ako na ang new creature. My identity is new because of Christ. Napakagandang mensahe po, mga kaibigan. And verse 18, and all things are God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko kanina. Walang ibang paraan para ma-reconcile tayo doon sa Diyos Ama. Walang ibang paraan. That is only through Jesus Christ. Bakit? Para ma-satisfy yung justice ng Diyos, kailangang may magbayad. At ang magbabayad, at ang nagbayad nun ay si Jesus Christ. Kaya yung reconciliation natin, kaya sinulatan tayo ni Apostol Paul, sabi niya, to wit, God was in Christ reconciling the world unto himself. Na-reconcile tayo sa pamamagitan kay Hesukristo. Ito pa yung matinding sinabi dito, verse 19. Basahin niyo verse 19, bro Rasha. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Hindi na po inisip ng Diyos yung kasalanan po. Hindi na. Bakit? Ang nakikita ng Diyos sa atin, yung righteousness na ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya ang tawag doon is message of reconciliation. Bakit po? Dahil si Jesus Christ mismo ang offer as a gift for our salvation upang ma-justify yung justice ng Diyos. Bakit? Justice, ibig sabihin, kung makasalanan ka, kailangan mong pagbayaran yung kasalanan mo. Ang kagandahan noon, ang Diyos sa pamamagitan kay Kristo, si Jesus Christ po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, napaka-importanting mensahe po ito. The message of reconciliation, napaka-importante po. So, verse 20, now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ito, mga kapatid, pag sinabi kasi nating ambassadors for Christ, ang ibig sabihin po niyan is, we are representatives. We are representatives. Ako, representative. Ikaw, representative. Kung ligtas ka, natanggap mo yung reconciliation, sumampalataya ka kay Kristo, and now then, you are ambassadors for Christ. Kung dito sa Pilipinas, halos lahat ng bansa may representative. For example, from USA, ambassador from USA, from Indonesia, ambassador from Malaysia. May ganun po. Di ba po? So, dito din po okay. Sanay lang. Okay, dito din po sa mundo. Alam naman natin
Our citizenship is in heaven. And we are the ambassadors of Christ. Ibig sabihin, we are representing Christ. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito yan. Ilang ulit ko nang sinasabi ito. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Hindi tayo maligtas sa pamamagitan ng paggawa. Yung mga ginagawa natin, hindi yan perfecto. But as saved one, bilang isang ligtas, gumagawa tayo ng mabuti. Dahil po, we are representing Christ. We are representing Christ. Itong pagtuturo ko ngayon, ang ibig sabihin nito, I am representing Christ, saying that God loves you. Mahal ka niya. Upang sabihin ko sa inyo na si Jesus Christ ay namatay para sa inyo upang magkaroon kayo ng kaligtasan. Upang sabihin sa inyo, may reconciliation na po. May reconciliation na kasi si Jesus Christ ay na-offer na para sa atin. Binayaran niya na po ang kasalanan na supposed to be, yun ang dahilan para mapunta tayo sa impyerno. Pero ang kagandahan, binayaran na po ni Jesus Christ. So ano ang response natin? Ito yung response natin. The only response is, have faith in Him. Kasi yung reconciliation na in-offer ni Jesus Christ ay makakamtan yun sa pamamagitan ng pananampalataya. And verse 21, ito po yung sinabi dito. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So ibig sabihin, mga kapatid, ganito yan. Nung sinabi kanina that one man sin into the world, at yung kasalanan na impute, di ba? Sanabi dito, by one man sin into the world, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ang kagandahan lang, kapatid, by one man, by his disobedience, the sin entered the world. But may good news akong sasabihin sa inyo. But there's also a man, Diyos na nagkatawang tao, by his obedience, living a sinless life, dying on the cross, rising again, brought righteousness and justification to those who believe. Mga kapatid, makamtan yung kaligtasan na yun sa pamamagitan ng pananampalataya. What I mean to say, by one man disobedience, that is Adam, the sin entered the world. But by one man, that is the second man na tinutukoy ko, by his sinless life, dying on the cross and rise again, made us perfect, made us justified, made us righteous in the sight of God. Bakit po? Yung ginawa niya, yun ang offer for reconciliation upang magkaroon tayo ng kaligtasan at makakamtan yan sa pamamagitan po ng pananampalataya. In Adam, condemnation, death, sin in nature. But in Christ, justification, life, and righteousness. Sana makuha niyo po yung punto ko dito. Kaya ang tinuturo natin ngayon, the message of reconciliation. Kasi para malaman nyo na si Jesus Christ
namatay sa cross para sa atin para masatisfy yung justice ng Diyos. Kasi justice siya eh. Walang pwedeng magbayad. Ang kagandahan lang nun, may nagbayad na po. So yung offer ng reconciliation ay para po sa lahat. Reconciled na po tayo sa Diyos. Ang sa atin na lang, tanggapin siya through faith. So mga kapatid, ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Napakaganda pong mensahe po ito. Kasi sa pamamagitan ng message of reconciliation, malalaman talaga natin na ano tayo noon. Kung ano ang katayuan ng tao noon nung hindi siya ligtas. At bakit nahulog ang tao sa kasalanan through Adam. At namana yun from generation to generation. Ang kagandahan lang, may nagbayad na sa ating kasalanan. May nag-offer na ng reconciliation, that is through Jesus Christ. Ang sa atin na lang, tanggapin ba natin o hindi? So, napakasimpleng mensahe po ng kaligtasan. Ito yung palaging sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi nyo naintindihan ito, malabo na mauunawaan nyo kung paano kayo maligtas. Malabo po. Bakit po? Kailangan talaga nating maintindihan ang Diyos na love and justice. Kahit na mahal niya tayo, pero dahil hustisya siya, dapat may magbayad sa kasalanan. Ang kagandahan po noon ay may nagbayad na. He is offering reconciliation para sa lahat. Andito na. Reconciled na tayo sa Diyos. Kasi may nagbayad na sa ating kasalanan. Ang tanong na lang po dito mga kaibigan, kung tanggapin niyo po yung nagbayad sa ating mga kasalanan. And itong message of reconciliation po, in the last verse, ito yung sinabi dito. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So, ibig sabihin po niyan mga kaibigan, tayo po, siya na walang kasalanan, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So mga kaibigan, siya na walang kasalanan, made him to be sin for us. Inako niya yung kasalanan natin that we might be made the righteousness of God in him. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng solusyon sa problema ng tao. Inilagay yung righteousness sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tawag doon, imputed righteousness ang nasa atin. So, mga kaibigan, bakit? Paano niya nasabi na mali ang aral na ito? Dahil ayaw niyo po ba na may Kristo na nagbayad sa iyong kasalanan? Ayaw niyo po ba na si Kristo ang gumawa upang tayo ay maligtas? Ayaw niyo po ba na siya mismo ang nag-offer ng reconciliation para sa lahat upang magkaroon tayo ng kaligtasan? So, mga kaibigan, napakasimpleng aral lang po. Pero napakahalagang pakinggan po natin ito. Kasi po, kung hindi natin ito maintindihan, talagang, sasabihin talaga natin kung hindi natin ito maintindihan, sasabihin natin, siguro magsikap ako para maligtas. But the end of the day, bago kayo matulog, isipin nyo to. Nakagawa? Perfecto ba yung gawa ko? O paano na lang kung hindi kayo nakahingi ng tawad based sa doctrine nyo? Paano na lang? So hindi kayo maligtas. Dapat maintindihan nyo, yung kaligtasan natin, ginawa ni Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Hindi kulang yun. Because His grace is sufficient for us, mga kapatid. So, salamat po sa mga nakikinig sa podcast natin ito. Because
Yung message of reconciliation, na ituro po ito, talagang tinuro ito ni Apostol Pablo. Kung mapansin nyo po, from the other apostles, hindi nyo ito makikita. Yung, kumbaga, ito yung, napakalinaw yung paliwanag ni Apostol Paul dito sa message of reconciliation. Kaya nga, ibinigay kay Apostol Pablo yung the gospel of the grace of God para po malaman ng tao ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. At nakapaloob po dito yung message of reconciliation. Kaya nga, yung tao ibanalik doon sa dati kung saan nahulog sa Edom. Kaya in history, kung titingnan nyo, sa pagdating kay Moses hanggang pagbalik ni Jesus Christ dito sa mundo, andun yung history hanggang pinadala si Jesus Christ, di ba? Pinadala siya dito sa lupa. Hanggang tinawag si Apostol Pablo sa Acts 9. At sinabi kay Apostol Pablo na ituro yung gospel patungkol sa kanyang kamatayan. Kaya isa ito sa mensahe ni Apostol Pablo, the message of reconciliation. Kasi po, may Kristo na po na nagbayad sa ating kasalanan. So, mga kapatid, so salamat po sa mga nanonood. So, Bro Rasha, kung may mamili lang tayo ng mga tanong, yung kaya lang nating sagutin. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live at babasa tayo ng mga ilang mga comment mga kapatid. At shoutout muna kay Doime Solante, kay The Bread of Our Soul. At shoutout din mga kapatid kay Pastor Ariel Alegarbes. At the message of reconciliation. Wait lang ha. Tahan ko muna yung ating question dito bro, kay Althea. Kung sapat na ang pananampalataya, bakit pa inutos ni Jesus na sundin ang kanyang mga utos sa Juan 14:15? John 14:15. Titingnan mo. Okay. If you love me, keep my commandments. So, ako kasi bro, although na in-explain ko din itong ibang mga books, actually I am a dispensationalist talaga. Kumbaga, mostly sa aral na dinadala namin, talking about, lalo na kapag salvation, nakapokus talaga kami doon sa aral ni Kristo. Doon sa aral ni Kristo sa pamamagitan kay Apostol Pablo. So, but sinabi dito, if you love me, keep my commandments. So, para sa akin, wala naman sigurong masama dito. Kasi alam naman natin, if we are saved, may tinatawag kasi na practical sanctification. Ibig sabihin ng practical sanctification, yung pamumuhay natin ba, na bilang isang ligtas, yung paano ba natin isinasabuhay yung pagiging ligtas natin. That is practical sanctification. So, dito sa tanong niya, if you love me, keep my commandments. So, it is talking. Kung ipasok natin doon sa Christian living, so, siyempre, pag mahal mo ang Diyos, sumusunod ka doon sa mga commandments niya na, kung ano man yung mga commandments. Kasi in dispensation of grace kasi, sa pagkakaalam ko, yung mga utos na meron tayo ngayon, we are under grace, not under the law. So, yung mga utos sa panahon ngayon, I think, itong mga dahil sa pagmamahal, yung love na, hindi na doon sa mga commandments na, yung mga 10 commandments, I think hindi na ganun. So, isa pa, sa Titus 2:11 and 12, by the grace of God that bringeth some salvation, teaches us. So, ibig sabihin, sa dispensation of grace, yung grace mismo ang nagturo sa atin. So, kasi, inalis na tayo doon sa dating tagapagturo. Wala na tayo doon eh. Inihatid na tayo doon kay Kristo. Kaya nga tayo ngayon, we are now under grace. So, next question bro. Okay, question dito kay Brother Jower. Well,
Pastor, tanong lang, I have a very sensitive question po. If a person believed the gospel, then apparently committed a crime, like to the point he end his life, hikog or nagbigti, is he considered saved always? Salamat bro sa tanong ano. Maganda yung tanong niyo po. Actually, debatable po 'yan kahit mismo sa aming mga pastors dito sa Grace. Nagtatalo din kami diyan eh. Kasi sa paningin kasi ng iba, kapag totoong ligtas ka, totoong may Kristo ka sa buhay, talagang hindi ka magbigti. Kung ganun ba? Talagang may espiritu ka eh. Paano ka magbigti? So, but for me, sa akin lang to bro ha. Wala naman siguro tong sapilitan. But for my view kasi, yung pagbigti kasi, maraming reason yan eh. Walang tao na gusto magbigti. Walang tao na gusto mag-suicide. Sa paningin ko kasi, mental illness, like depression and anxiety, kasi dumaan din ako sa anxiety noon eh. Kaya nga, isa din yan sa reason bakit na out of service. For your information kasi, dati akong jail officer. Na-assign pa nga ako ng Marawi. Dati po akong BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. At naka-experience po ako ng anxiety. At talagang matuliro ka. Yung minsan kasi, talagang hindi mo makontrol yung emotion mo. Kung galit ka, tapos takot ka, talagang takot na takot ka. Kung galit ka man, galit na galit ka. So, siyempre, nag-undergo ako ng counseling. Nagpa-advise ako sa mga counselor, nag-take din ako ng mga... Hindi ako nahiya niyan ha, kasi pinagdaanan ko yan eh. Kaya nga, marami akong kaibigan na kinakausap ako na dumadaan din sa ganung sitwasyon. So, balik tayo doon sa tanong. Para sa akin bro, ligtas pa rin yan. Alam mo kung bakit? He was just a victim of sa tinatawag natin na mental illness. For example, depression. Hindi basta-basta yan. Kapag pag-aralan mo kasi yung siyensya, lalo na yung mga, alam nyo kasi may kaibigan kasi ako na nag-aral din about psychology. Pinag-aralan nila talaga yung pag-iisip ng tao at doon sa ano rin yung mga epekto doon. Depression is not a joke. Depression is not a joke. Sometimes it will lead you sa pagkitil ng iyong buhay. I'm not questioning about the lead of the spirit. But remember, we are in the flesh. Kaya minsan natatalo tayo doon sa flesh, sa decision making natin. Pero yung soul natin at spirit natin, assured yan in Christ. Kaya para sa akin, if ever mangyari man yan, to me, this is my honest view. Kahit mag-disagree man ang iba dito ng mga pastors na kasi mismo mga kasamahan ko, hindi naniniwala dito eh. Kumbaga, tutol din sila sa view na ito. Para sa akin, ligtas pa rin yan. Doon sa mga totoong ligtas talaga. Kasi meron kasi iniisip natin kasi nagsimba, akala natin is truly saved. Hindi ganun. Pero hindi excuse yung taong ligtas na para magkaroon ng ganung sakit, yung depression. Hindi sila excuse doon. At the same time, kahit nga pastor o pareho sa akin, yung taong ligtas na, walang excuse sa atin dito sa kasalanan. We are still prone into the sin. Ang kagandahan lang, yung assurance natin kay Jesus Christ na hawakan niya tayo, yun ang hindi mawawala. Kaya nga kaligtasan natin, ang Diyos ang humahawak. Kasi kung tayo, walang maliligtas sa atin. Walang perfecto sa atin eh. Sige bro, next question. Okay, next question. Galing kay Mario San Diego ng MCGI. Bro Amlon, meron ka bang sitas na nagpapatunay na ang na justified ay ligtas ng tunay? Letra por letra bro, salamat. Depende yan sa translation bro. Siguro, hindi kasi ako mahiling magbasa ng, kasi usually kapag MCGI kasi magtanong, nakabase kasi yan sa Tagalog yung mga binabasa nila. Pero sa akin, meron talaga yan. Meron yan. Pero yung letra por letra, I think hindi ko maibigay yan. Pero maraming verses po sa Biblia na yung justified ay truly ligtas talaga yan siya. I will give you an example. Romans 3:24, Romans 5:1, Romans 5:9, Titus 3:7. So, marami po doon.
So that being justified by His grace. So alam naman natin yung grace, kaligtasan yun. Siguro bro, kung ma-advise mo, baka may nabasa ka rin na litra por litra, di mas maganda. So kasi hindi ako masyadong nagbabasa kasi ng Tagalog. Sa English kasi ako nagbabasa. So talagang meron yan. Next question. Ayan, dito naman kay Sister Emmy Alfonso, isa siyang XMCGI. Bro Amlon, lagi ditong nagtataka. Kailan ba dapat ipakita ang mabuting gawa na di kukontra sa kaligtasang gawa ni Kristo? Ang tanong doon, kailan ba ipakita yung mabuting gawa? Oo. I will give you an example na lang, sis Amy, In the book of 1 Corinthians chapter 3, although tinawag sila ni Paul na sanctified, mga saints, mga banal, yung mga taga-Korinto. Pero remember, ang tawag din sa kanila ay carnal. So ibig sabihin, they are still living in a flesh. And tinawag pa nga sila, ang sabi pa nga ni Paul dyan dahil bata pa kayo doon kay Kristo, ang ibibigay ko sa inyo ay gatas lang. Kung ibig sabihin, baby pa sila ba? So ibig sabihin yan bro, sis, kapag bago ka pa kay Kristo, hindi yan automatic na babait ka kagad. For example, nagsisigarilyo or di kaya umiinom. Kasi may withdrawal ko yan stages yung buhay ng tao. For example, umiinom siya, alcoholic. Hindi ka agad mabitawan yun. But in the process, yung pagbabago buhay ng tao, proseso yan. It's a process. Kaya nga, every day we are striving, doing good, knowing that we have God in Christ. So, therefore, hindi tayo makajudge. For example, may nakita tayong tao na masama pa rin yung ugali niya. Ibig bang sabihin hindi na siya ligtas? Walang isa sa atin na sasabihin natin, hindi kasi makita sa gawa mo yung kaligtasan. Remember, in the book of Corinthians, ang tawag ni Paul sa kanila, carnal. Although tinawag niya ang taga-Korinto na banal, pero tinawag niya rin na carnal. Ano ba yung pamumuhay ng carnal? Namumuhay pa rin yan sa flesh. But they are called saints. Kaya nga, hinihimok sila ni Apostol Pablo palagi, dapat ito yung gawin nyo. Remember, sabi niya nga doon sa 1 Corinthians chapter 5, that you are washed by the blood. But still, some of you doing that. Bakit nga po? Kasi nga po, yung pamumuhay dapat ng tao kasi, may dahilan yan bakit hindi ka agad nagbabago yung tao Unang-una, yung tinatawag natin na surroundings. Kung ano yung nasa paligid mo. For example, lahat ng tao na nasa paligid mo ay normal sa kanila yung umiinom, naninigarilyo. Mahirap iwasan yun. A big factor din yung surroundings. But remember this, if you are striving into Christ-like image, kasi remember this bakit sinabi ko you are striving? Kasi may part talaga tayo doon sa sanctification. Yung practical sanctification. Kaya nga, inuutusan tayo magbasa ng Biblia, magsimba, mag-pray, kasi yun ang pamumuhay ng ligtas. Yun talaga, practical sanctification yan. But not para maligtas tayo, hindi doon. Ginagawa natin yan dahil ligtas tayo. Kaya nga, striving to be like Christ. Okay, Bro Rasha, kung may time pa. Mga last 2 lang siguro, bro. Last 2 question. Question dito ni Remnant Tesda. One time lang ba yung reconciliation, Pastor? In terms of salvation, one time lang talaga yan. Hindi na pwedeng ipako ulit si Kristo, bro. Kaya yung message of reconciliation, ipinapakita doon, yung dati hiwalay tayo kay Kristo. Hiwalay tayo sa Diyos pala, I mean. Kasi Trinitarian ako Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So ibig sabihin yun, nung hiwalay tayo sa Diyos, para ma-justify yung justice, kasi although love siya, but He is also a just, para ma-reconcile yun. Siya mismo ang nagbigay ng solusyon sa problema ng tao. That is through Jesus Christ. Pinadala niya dito sa mundo upang
mamatay para sa atin, it will, kumbaga, yun ang instrument for reconciliation. Kasi through the death of Jesus Christ, nagsatisfy yun ba? Kumbaga, nabigyan ng hustisya. Kumbaga, na-provide yung kailangan ng hustisya. So ibig sabihin, for example, kasi dati akong jail officer eh. Yung tao kasi na pinalaya sa amin noon, sa aming facility, hindi pwedeng tawagin niya na, okay, pinalaya na kita dahil nabayaran mo na 90% yung kasalanan. Hindi. Kapag pinalaya ka ng judge, ibig sabihin nun, nabayaran mo talaga yung kasalanan. Kapag pinalaya ka rin, for example, napalaya ka kasi nakita na wala kang kasalanan. Hindi pwede lang, okay, pinalaya ka kasi may kasalanan kang 50%, kumbaga mas malaki yung kunti lang yung kasalanan mo. Hindi ganun, walang ganun. Pag pinalaya ka, you are truly 100% wala kang ginawang kasalanan in the eyes of the judge. Ganun din sa Diyos. Pag sinabing reconciled ka, ang tingin na talaga sa Diyos sa'yo is justified. You are righteous. So, isang beses lang ba? Of course, isang beses lang. Isang beses lang. So, but yung fellowship, ibalin yon sa reconciliation. Kasi sa atin kasi, affected yung fellowship natin kapag, for example, ligtas na tayo, nagkasala tayo. Affected yung fellowship natin sa Kanya. Kaya nga minsan, ang hirap mag-pray kasi may nagawa kang kasalanan. So, wala nang kailangan doon para ma-reconcile ka. Wala na. Kasi yung message of reconciliation kasi, kailangan ma-satisfy yung justice ng Diyos. So, last question, bro. Shoutout po na again mga kapatid sa ating nasa live. Pili tayo ng last question. Parang wala na. Teka ha. Ito. Tanong ko po, si Jesus ba ay namatay din para sa mga hindi Christian gaya ng Islam or Buddhist at maliligtas po ba sila o hindi? Okay, malinaw. Namatay siya para sa lahat. Atheist, Buddhist, Muslim, kahit sino ka man. Catholic, SDA, Grace, Baptist, lahat ng tao sa mundo, namatay si Kristo para sa mundo. Christ died for all of us. Hindi siya namatay para sa ilan. So, although ako, may paniniwala din ako sa tinatawag na total depravity, kasi although hindi ako Calvinist, pero may paniniwala ako about sa total depravity na siguro maintindihan naman ako ng mga kaibigan kong Baptist. Bahala na sila dyan kung magalit sila sa akin. But tinatawag natin na yung limited atonement, namatay lang ba siya sa pinili niya? So, sa akin, hindi ako sangayon doon. But, ganito yan. Kung namatay siya para sa lahat, bakit hindi ligtas? Yun ang issue doon eh. Kung namatay siya sa Muslim, bakit hindi lahat ligtas? Bakit may mga atheist ayaw maniwala? Kaya namatay siya para sa lahat. Pero, yung pag-receive ng salvation na yun, yung offer ng Diyos, is through faith talaga. May bridge kasi to receive that gift. So, ibig sabihin, ganito yung mga kaibigan, ang Diyos, may offer siya. Pinadala niya ang kanyang anak, na si Jesus Christ, na matay para sa atin. Yun ang offer as a gift. But you cannot receive the gift unless otherwise, you have faith in Him. Kasi yun ang instrument para matanggap yung kaligtasan. That is through faith and not of works. So, malinaw naman siguro yung sagot ko na namatay siya para sa lahat. Talaga namatay siya para sa lahat. Hindi sa pinili niya. So, yun ang stand ko. So, but I respect the opinion of Calvinist. Hindi naman ako dogmatic sa gano'n na bagay, pero yun talaga ang personal view ko about that doctrine of limited atonement. But still, I believe in total depravity, but different version doon sa Calvinist. So, maraming salamat po, Bro Rasha, sa mga nanonood ngayon.
Magpapasalamat na lang ako siguro, bro. Okay, so final say bro sa yung topic. Sa lahat ng mga nakikinig, salamat po. So sana may nakuha kayong, although hindi naman lahat dito sang-ayon po. So siguro nasa 20% lang yung sang-ayon sa mga nag-comment dito. Normal yan. Kaya pahayagan lang po tayo ng aral. So basta yun ang stand namin, yung message of reconciliation that is through Jesus Christ died for us. Sa atin na lang kung tatanggapin natin yung nagbayad sa kasalanan natin. At salamat din kay Bro Rasha sa programang ito, sa kanyang page upang maipahayag natin yung ating aral na natutunan dito sa Biblia. Shout out din po sa ating mga kaibigan, si Bro Jason Garbrola, Pastor Jason, sa kanila ni Brother Zach. So dahil dito po sa message of reconciliation, nakikipag bati rin po ako, no, sa mga kaaway ko sa debate. Sana wag na kayo mag-comment doon sa mga picture ng anak ko. Wala ni. Para iwasan ko na sigurong makipagbangayan para hindi na kayo magalit sa akin. So, pasensya na po. Manghingi lang ko ng pasensya. So, itatry ko sa susunod na aral lang talaga para wala na akong kaaway. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Pastor Jeremy Lamlon. Abangan nyo siya lagi dito. Meron siyang mga debates din and soon na mga podcast mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, at yung aking Facebook, Rasha Vista mga kapatid. At pwede din kayong mag-comment pa dyan sa magre-review dito dahil sisikapin ni Pastor Jeramil na sagutin yung inyong mga tanong na hindi ko pa nabasa dahil talagang limited yung time natin. At you can visit him also yung sa kanyang profile dahil meron din siyang mga posting and mga video or mga content doon sa kanyang kung gusto niyo magsuri sa faith ni Pastor. So maraming salamat mga kapatid at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear. You make